Nasubukan mo na bang ma-stress? Alam mo, katulad natin, ang mga baboy din ay napapagod at nai-stress. Gayon din tulad natin, ang kanilang kasiyahan at kalusugan ay maaaring maaapektuhan ng sobrang stress. Sa pag-aalaga, hindi lang sila ang nag-iisang nai-stress, kundi tayo rin. Kaya't mahalaga ang pag-uunawa at pangangalaga sa kanilang kapakanan upang hindi lang sila, kundi tayo rin ay makaiwas sa mga hindi kanais-nais na epekto ng stress. The act of raising pigs is more than just a job. It's a journey of development. With every stress they experience, we feel the weight of responsibility. Yet, through patience and understanding, the path opens towards a happier and more vibrant life in the pigsty. Kumusta mga kaibigan? Sa industriya ng pag-aalaga ng baboy, hindi lang basta trabaho ang inaatupag natin dito. Sa likod ng bawat ngiti ng ating mga alaga, may mga stressors na maaaring makakaapekto hindi lamang sa kanilang kalusugan, kundi maging sa buong production ng ating mga babuyan. Kaya naman, sa episode na ito, tara na at pag-usapan natin kung paano natin maaaring iwasan ang mga stressors na ito dahil alam natin na hindi biro ang bawat araw na nagtatrabaho sa pag-aalaga ng baboy. At gusto natin na hindi lang sila, kundi pati na rin tayo ay malayo sa mga epekto nito sa ating kalusugan. Magtipid ng oras para sa sarili, alagaan ang ating kalusugan, at siguruhin maayos ang sistema ng produksyon. Ito ay ilan lamang sa mga mahahalagang hakbang na ating tatalakayin upang mapanatili ang kasiyahan at kalusugan sa ating babuyan. Tara na at magkaroon ng masusing talakayan upang masiguro natin ang maayos at matagumpay na pag-aalaga sa ating mga baboy. Sabay-sabay nating harapin ang hamon ng industriyang ito at siguruhin malusog at masigla ang ating mga baboy. Sa pangharap natin sa mga hamon ng pag-aalaga ng baboy, unang-una sa ating listahan ang tinatawag na environmental stress. Ito ay nagmumula sa iba't ibang aspeto ng kanilang paligid, kabilang na ang pagbabago ng panahon, ang pagtaas o pagbaba ng temperatura, at iba pang environmental factors. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng hindi kapani-paniwala na epekto sa kalusugan at kaginhawaan ng ating mga alaga. Sa pagbabago ng panahon kung minsan, ang kanilang kulungan ay maaaring maging masyadong mainit o malamig para sa kanilang kaginhawaan. Ito ay nagdudulot ng discomfort at posibleng mag-uudyok ng stress sa kanilang sistema. Ang mabilisang pagbabago ng klima ay maaaring magdulot ng labis na paninit o paglamig na maaaring makaapekto sa kanilang normal na gana sa pagkain at pangangatawan. Sa mga sitwasyong ito, mahalaga ang agarang pagtugon sa mga pagbabago sa panahon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusing ventilasyon sa kanilang kulungan, pagbibigay ng tamang insulation, at pagmonitor sa temperature sa kanilang paligid. Ang pagsiguro na sila ay komportable sa kanilang kapaligiran ay isang hakbang na makakatulong para mapanatili ang kanilang kalusugan at mabawasan ang stress na maaaring idulot ng environmental factors. Pangalawa, ang social stress ay isang malaking hamon din. Ang overpopulation sa isang area o ang paglalagay ng bagong baboy sa existing group ay maaaring magdulot ng aggression o tension sa loob ng kanilang kulungan. Kaya't mahalaga ang tamang pag-aaral at pag-monitor sa social dynamics ng kanilang grupo. Sa ating paglalakbay sa pag-aalaga ng baboy, hindi rin natin dapat kalimutan ang hamon na tinatawag na nutritional stress. Ang ganitong uri ng stress ay nagmumula sa hindi sapat o hindi tamang uri ng pagkain na inilalaan natin sa ating mga alaga. Kapag ito'y hindi naaayon sa kanilang pangangailangan, maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kanilang kalusugan. Ang nutritional stress ay maaaring magresulta sa malnutrisyon,
pagbagal ng paglago at iba pang mga isyo sa kalusugan. Sa kasong ito, mahalaga ang pagbibigay ng balanced diet upang mapanatili ang tamang nutrisyon na kinakailangan ng ating mga alaga. Ang pagpili ng wastong uri at dami ng pagkain, kasama ang mga essential nutrients tulad ng mga proteins, vitamins at minerals, ay critical para sa kanilang pangangailangan sa pag-unlad at pamamalaga. Dahil dito, kinakailangan nating maging mapanuri sa kanilang kondisyon at bigyan sila ng sapat na nutrisyon base sa kanilang yugto sa buhay. Regular na pagmamonitor ng kanilang timbang at kondisyon ay maaaring maging gabay sa pag-adjust ng kanilang nutritional plan. Ang pagsusuri sa kanilang pangangailangan sa nutrisyon ay nagbibigay daan sa ating pagiging responsableng nagmamayari at ito ay naglalayong mapanatili ang kanilang kalusugan at magtagumpay sa larangan ng pag-aalaga ng baboy. Ang transportation stress ay isa rin sa mga hindi dapat kalimutan. Ang mahabang biyahe, pagkakarga at iba pang elements ng transportation process ay maaaring maging sanhi ng stress sa mga baboy. Importante ang tamang pagkahanda at comfort measures para sa kanilang biyahe. At huli, hindi rin natin dapat maliitin ang aspeto ng human interaction stress sa mga baboy. Ito ay nagmumula sa kanilang sensitibong reaksyon sa pagiging malapit ng tao at kung sila ay hindi sanay dito, maaaring magdulot ito ng stress sa kanilang sistema. Ang human interaction stress ay maaaring maging resulta ng takot o kawalan ng kumpiyansa sa presensya ng tao sa kanilang paligid. Upang malabanan ito, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang approach mula sa mga nag-aalaga. Dapat nating bigyan ng oras at pasensya ang mga baboy upang maging komportable sila sa ating presensya. Isang paraan upang maabot ito ay ang regular na bonding time. Ito ay nagbibigay daan sa pagbuo ng positibong relasyon sa kanilang pagitan at nagpapahintulot sa kanila na maging mas komportable sa ating harapan. Ang maayos na treatment, kaakibat ng maayos na bonding moments, ay nagbibigay daan sa pagtataguyod ng kumpiyansa ng mga baboy sa atin. Sa pamamagitan ng ganitong approach, hindi lamang natin inaalis ang human interaction stress, kundi binubuo rin natin ang isang maayos at positibong koneksyon sa kanilang pangangailangan. Sa huli, ang pagsasaalang-alang sa kanilang kagustuhan at kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa tao ay naglalayong maging mahalaga at maayos ang kanilang buhay sa babuyan. Preventive measures. Una, para sa environmental stress, mahalaga ang pagprotekta sa kanilang kulungan. Panatilihin ang sapat na bentilasyon at siguruhin may mga lugar na maaari silang magtago mula sa masamang panahon. Ang tamang insulation sa kanilang kulungan ay makakatulong din para mapanatili ang kaukulang temperatura. Pangalawa, para sa social stress, mahalaga ang tamang space planning sa kanilang kulungan. Iwasan ang overpopulation at siguruhin may sapat na espasyo para sa bawat baboy. Ang pag-aaral ng social dynamics ng grupo at ang tamang pag-introduce ng bagong baboy ay makakatulong sa panghiwas ng tensyon. Para sa nutritional stress, mahalaga ang tamang feeding management. Siguruhin may sapat na pagkain at iniintindi ang nutritional needs ng bawat yugto ng kanilang buhay. Ang regular na pagmomonitor ng kanilang timbang at nutritional status ay makakatulong sa agarang intervention. Sa transportation stress, mahalaga ang maayos na paghahanda bago ang biyahe. Siguruhin komportable ang kanilang sasakyan, may sapat na ventilation at mayroong sapat na supply ng tubig. Ang pagsasanay sa mga baboy na maging sanay sa biyahe ay makakatulong din. At huli, para sa human interaction stress, mahalaga ang gradual na pag-i-introduce ng tao sa kanilang paligid. Simulan nito sa murang edad ng mga baboy para maging sanay sila sa ating presensya. Ang regular na human interaction kasama ang maayos na treatment ay magbibigay ng kumpiyansa sa kanila at maiiwasan ang stress.
Kapag napansin mong may stress na ang iyong mga baboy, mahalaga ang agarang aksyon para maiwasan ang mas malalang epekto nito sa kanilang kalusugan. Naririto ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Una, i-identify mo ang sanhe ng stress. Kung maaari, alamin ang dahilan ng stress ng iyong mga baboy. Ito ay makakatulong upang maisagawa ang tamang hakbang sa pag-aalaga. Pangalawa, bigyan sila ng masusing observation. Panatilihin ang mataimtim na pagmamasid sa kanilang kilos, pakikialam at pangangatawan. Kung napansin mong may mga pagbabago sa kanilang behavior or any other signs ng stress, ito ay dapat agad na mabigyan ng atensyon. Para sa nutritional stress, siguruhin tama ang kanilang pagkain. Kung kinakailangan, konsultahin ang isang profesional sa agrikultura o veterinaryo upang magbigay ng tamang nutritional supplement o pagbabago sa kanilang diet. Sa transportation stress, iwasan ang mabilisang pag-akyat o pagbaba sa sasakyan. Ang maayos na pag-aaral ng ruta at pagkakaroon ng sapat na pahinga para sa kanilang biyahe ay makakatulong para maiwasan ang stress. At huli, sa social stress, siguruhin may tamang pag-allocate ng espasyo sa kanilang kulungan. Kung kinakailangan, maaaring subukan ang gradual na pag-introduce ng mga bagong baboy sa grupo upang maiwasan ang tensyon sa kanilang komunidad. Sa pangkalahatan, mahalaga ang regular na monitoring at communication sa mga professional sa agrikultura o veterinaryo upang maaga at maayos na matugunan ang anumang isyu na maaaring makaapekto sa kalusugan ng iyong mga baboy. Para sa ating mga iniingatan at minamahal na mga alaga, naway naging makabuluhan ang ating pag-uusap hinggil sa mga stressors na maaaring makaapekto sa kalusugan ng ating mga baboy. Ang tamang pangangalaga at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan ay mahalaga para mapanatili natin ang kanilang kasiyahan at maayos na produksyon. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, tandaan natin ang kahalagahan ng maagap na pagkilala at aksyon laban sa mga stressors na maaaring makakaapekto sa kanilang kalusugan. Ang ating mga alaga ay hindi lamang hayop, kundi kasama na rin natin sa buhay araw-araw. Sila ay nagbibigay sa atin ng masiglang pagsilay at tamis ng tagumpay sa bawat hakbang ng ating paglago at pag-asenso. Sa pakikipagtulungan natin bilang mga nagmamalasakit sa ating mga baboy, siguradong maaabot natin ang mas mataas na antas ng kalusugan at produksyon. Huwag nating kalimutan na ang tamang kalaman, responsableng pag-aalaga at pagtutok sa kanilang pangangailangan ay magiging pundasyon sa masiglang pamumuhay para sa kanila at sa atin. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag tayong magsawang magbigay concern at pagmamahal sa ating mga alagang baboy. Hanggang sa susunod na pagkakataon, naway maging inspirasyon ang ating mga natutunan para sa mas makabuluhang buhay sa larangan ng pag-aalaga ng baboy. Ingat kayo lagi at mabuhay!